Ito na po ang pangalawang bahagi ng aking kwento. Habang si Kuya masyadong nag-i-enjoy sa kanyang ginagawa, hinayaan ko lang siya dahil hindi na talaga nagpapigil si Kuya. Habang ako naman, nang bigla kong naalala si ate, ay biglang tumulo ang aking mga luha nang di ko namamalayan. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Sa mga oras na yon, hindi ko na yata alam kung anong tama at mali. Dahil pakiramdam ko, masaya ako. Nag-i-enjoy din ako. Basta, ang alam ko lang sa mga sandaling iyon, nag-enjoy ako ng sobra. Dahil masyadong ginalingan ni Kuya. Sa mga ginagawa ni Kuya, talagang mag-i-enjoy ka. Ito ang unang beses nangyari sa buhay ko. Tama nga si Kuya. Pag nasabukan ko na, hanapin na. Sinamantala namin ni Kuya ang mga gabing wala si ate. Pakiramdam ko, hindi buo ang araw ko kung wala ang init, kung wala ang mainit na braso ni Kuya. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa mga oras na kung kasama na namin si ate. Ilang araw na lang, matatapos na ang 1 week business trip ni ate. Pero, bakit ganito ang nararamdaman ko? Lagi kong hinahanap ang mabangong amoy ni Kuya. Yung kakaibang amoy. At yung mainit na haplos. Yung haplos na nakakaadik. Halos na lang, araw-araw, yun na lang lagi ang laman ng isip ko. Gusto ko, oras-oras, nasa tabi ko lang si Kuya. Bakit? Lagi kong nakikita ang itsura ni Kuya kahit wala siya. May kakaibang init na aking nadarama sa tuwing naiisip siya.
Minsan, gusto kong maglaro sa sarili kong apoy. Ngunit, hindi ko maramdaman ang init gaya ng init pag kami ni Kuya ang naglalaro ng apoy at nagpalitan ng tungga sa basong may tubig. Kakaiba ang lasa. Kakaiba ang tamis. Lalo na pag magkasabay kami ni Kuya. Para akong lumulutang sa ulap. Dahil masyadong ginalingan ni Kuya. Pakiramdam ko tuloy. Para akong isang prinsesa. Dahil pag sinubuan ako ni Kuya, ng dahan-dahan, sobrang maingat si Kuya sa akin. Kaya mararamdaman mo talaga ang bawat subo niya. Yung bawat galaw niya, malalasahan mo. Mararamdaman mo ang kakaibang saya. Halos gabi-gabi namin ginagawa. At hindi ako nagsasawa. Ang minsan, bakit ngayon ay napadalas. Laging hinahanap ng aking sarili. Hindi mapakali. Laging may kulang. Kung wala, mangyayari sa buong araw. Kahit palaging ginagawa, hindi ako nagsasawa. Minsan, ang pagiging maingat ni Kuya ay nakakabitin na. Kaya, mas gusto ko na ako ang hahawak. Hinahawakan ng dalawang kamay. At dahan-dahan ipasok sa malambot na banga. Mas mararamdaman ko pag dahan-dahan at medyo basa. Sa pagpasok sa banga na maraming tubig. Umaapaw ang tubig kapag sinasagad na ni Kuya. Dinidiin ng sobra. Biglang tumalsik ang tubig at nag-iwan ng marka.
nag-iwan ng bakas sa puting tela. Bakas na gustong paulit-ulit na nakikita. Ilang araw ang nakalipas kasama na namin si ate. Bakit ganito ako? Balisa sa gabi. Laging nasa isip ang mga ginagawa namin ni Kuya. Ang mga gabing siya ang kapiling. Laman lagi ng isip ko habang hawak ni Kuya ang dalawang papaya. Kumakain pa sa ilalim ng isa. Lagi kong naisip ang sarap tingnan ni Kuya habang kumakain. Kaya di ko mapigilang sabayan siya. Kaya kadalasan magkasabay kami kumain. Ang pagbibigay ni Kuya ng masarap na pagkain ang labis na pagkaadik ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ito. Basta ang alam ko, masayang masaya ako. Sa bawat araw na lagi kaming magkasabay ni Kuya, kumain at lumabas. Nang dahil sa nararamdaman ko, yung tipong wala ka nang pakialam sa mga taong nakapaligid sa'yo. Kahit alam mong may masasaktan ka. Pero dahil nag-i-enjoy ka, hindi mo na nararamdaman ang mga taong nasa paligid mo. Ang lagi mo na lang iniisip ay ang sariling kaligayahan.